Ang pamilya Lee ay akin na ngayon. Ngayon, oras na para tapusin ang ating usapan. Li Mingjiao, palagi kitang itinuring na tunay na kapatid at pinagtiisan. Naipalayas na ako sa pamilya Lee, bakit? Ayaw mo pa rin akong tigilan. Tunay na kapatid. Karapat-dapat kabia. Isang walang kwentang bagay na hindi alam kung saan nanggaling. Likia. Gusto mo bang malaman kung bakit? Sila ay naniniwalang ikaw ang may kasalanan sa akin dahil bukod sa iyo. Naririnig nila ang aking mga saloobin para saktan ka. Pero isang salita ko lang. Ganito pala. Huwag kang mag-alala, hindi rin maganda ang kahihinatnan nila. Pero kamag-anak mo sila. Kamag-anak. Ano ang halaga ng kamag-anak? Bakit nila ako pinagdaanan? Nang ganitong hirap, ito ang kapalit nila. Sa susunod na buhay, mag-isip ka na lang, huwag mo na akong kalabanin. Linizin Montag. Ano ang sinasabi Montag? Li Mingjiao, dahil sa iyo ako napunta sa ganito, kahit sa impyerno. Isasama kita. Patay na ako. Hindi ba ito ang pangalan ko? Hindi ba ito ang mga nangyari sa akin? Ano ang nangyayari? Hindi ba ako patay na? Paano? Kanina lang ay nahigop ako sa nobelang iyon. Kaya, totoo palang nabubuhay ako sa loob ng isang nobela. Bakit tumigil ang ete? Hindi ba niya ako itutulak sa baba? Ito ba ang boses? Bumalik na naman ako kay Li Mingjiao. Pag-uwi ko ay pinagbintangan ako na itinulak siya sa baba at naririnig ko pa ang kanyang mga saloobin. Xiao Kia ay itutulak si Menghia. Ito ang boses ni Menghia. Pero hindi naman siya nagsasalita. Baka. Ito ang saloobin ni Menghia. Tumigil ka na, baka maipit na naman ako. Ganito, kapag lumapit ka sa akin, ako ay hihiga at pagdating ng panahon, hindi mo na may papaliwanag. Noong nakaraan, lumapit ako para hawakan ang kanyang kamay. Kaya niya ako pinagbintangan, ngayon ay ayaw ko na. Ngunit hindi ko makontrol ang sarili ko. Baka ang plot ang may kontrol. Kaya wala akong magagawa para baguhin ang mahalagang plot. Kung ganun, kung mamamatay, sabay-sabay tayong mamatay. Bakit ganito ang ekspresyon ni ate? Hindi naman siguro siya. Talagang tinulak niya ako pababa ng hagdan. Sige, dahil umabot na tayo dito, tamang-tama. Aray, Menghia. Menghia, okay ka lang? Nanay, tatay, okay lang ako. Alam kong ayaw talaga ni ate na bumalik ako. Xiao Kia, paano Montag nagawa? Xiao Xiao, ono ba itong? Nanay, tatay, dapat sana ay lumingon ako. At hinawakan si Ading pababa ng hagdan, pero bigla akong nadulas at Nanay, tatay, kasalanan ko lahat. Talaga nga. Kahit kontrolado ako ng plot. Pagkatapos ng mahalagang eksena, ang mga gagawin at sasabihin ko ay nasa akin na. Li Mingjiao. Ngayon, hindi na ako papayag na kontrolin mo ako. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang tumulak sa akin pababa ng hagdan. Pasensya na, Ading. Alam kong ako ang sumakop sa lugar mo. Kahit ayaw mo sa akin. Maiintindihan ko. Ikaf, ziga na, Menghia. Nagsorry na si At sa'yo. Oo. Hindi sinasadya ni Xiao Kiao. Huwag ka nang magtampo. Nanay, tatay, bakit kayo biyes sa kanya? Masakit pa ang paa ko hanggang ngayon. Dapat ay dalhin na natin. Si Menghia ay sa ospital. Oo. Teka.
Nanay, tatay, itinuro sa akin ni kuya ang pag-aayos ng buto. Maaari ko itong gamutin. Talaga? Gamutin Montag na si Mengia. Hindi, nanay, tatay. Hindi siya sincere. Ayokong siya ang maggamot sa akin. Tama na, Xiao Kia. Ikaw ang maggamot. Nanay, tatay, alis tayo. Tumabi ka rito. Umupo, umupo. Humiga ka. Umay. Tatay, ayoko. Kaya pakiusap, nanay, tatay, hawakan niyo si Ading. Kasi ngayon, nakalipat ang buto niya. Kapag kumilos siya, baka maging pilay siya. Aray, bilisan Montag. Huwag. Huwag kang kumilos. Aray. Xiao Kia, hindi PABA tapos? Nanay, tatay, malubha ang pagkakalipat ng buto ni Ading kaya. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko hayaang may mangyari sa binti ng kapatid ko. May mangyayari. Tama si Xiao Kiao, ilang araw na lang. Ay ang pakilala kay Meng Jiao. Hindi pwedeng maantala. Kapatid, kailangan mong tiisin ito. Hindi. Nanay, tatay, gumaling na ang binti ko. Totu. Tingnan ninyo, nakakagalaw na. Mabuti naman, salamat kay Xiao Kia. Nanay, dapat lang. Mabait na bata, Meng Jia. Bakit hindi mo pasalamatan ang ate mo? Salamat, ate. Walang anuman. Napala nanay, tatay, malala ang sugat sa binti ng kapatid ko. Bakit hindi? Siya na lang ang tumira sa unang palapag. Akala pala ng ate ko, hindi ako karapat-dapat sa magandang kwarto. Kaya sinasadya, ano bang para sa akin, gusto lang. Ikaw itipan sa bodega, Xiao Kia. Ang kapatid mo ay naghirap ng husto sa labas. Paano mo siya papatirahin sa bodega? Tama. Paano ka naging ganito kawalang pakundangan? Nanay, tatay, nakalimutan niyo ba, may malaking kwarto pa sa unang palapag. Gusto kong ako na lang ang tumira sa bodega. At ang kapatid ko sa malaking kwarto para. Ako ang laging makakapag-alaga sa kanya. Paano ka naging ganito kabait? Ikaw ay. Tama na, Li Meng Jiao. Paulit-ulit mong pinagbibintangan si Xiao Kiao. Pero siya ay laging nag-isip para sa iyo. Tatay, Mengia, alam kong marami kang pinagdaanan sa labas, pero ito ay walang kinalaman kay Xiao Kiao. Tumira ka sa bodega. Pag umaling na ang binti mo saka ka na lang umakyat. Matuto kang mag-isip. Xiao Kiao, pasensya na sa iyo ngayong mga araw na ito. Sa unang palapag, alagaan mo na mabuti ang kapatid mo. Liming Jiao, tayo lang dalawa sa unang palapag. Ano kaya? Ang mangyayari? Ay, papapakuluan ko na lang ng sabaw ng buto para kay Menjiao. Sabaw ng buto. Alaynan. Isa na namang mahalagang eksena. Noong nakaraang buhay, matagumpay na pinagtaksilan ako ni Liming Jiao. Pinapaluto ako ng mga magulang ko ng sopas para humingi ng tawad sa kanya. Muli niya akong inakusahan na nilason ko siya. Xiao Xiao, ono tu? Nanay, tatay, lulutuan ko ng buto-buto si Bunso. Dahil ang binti niya ay nasaktan dahil sa akin, aray. Masunurin talaga si Xiao Kiao. Mabuting bata. Ngayon, hindi mo na kailangang akusahan ako. Ngayon palang lalason na kita. Ete, salamat sa sopas mo. Parang nararamdaman ko na. Aray. Ano nangyari? Ang sakit ng tiyan ko, Menjiao. Ano nangyari ayo? Uminom lang ako ng sopas na binigay ni Ed. Baka, may inilagay siyang gamot doon. Ano? May problema talaga ang sopas na to. Ganito na lang ba ako kahirap tanggapin ni Ed? Gusto ko lang naman ng pamilya. Xiao Kia, ibalikan mo kasi akin. Talaga bang nilason mo ang sopas? May inilagay ako. Ano? Tama, pero pampalakas lang yon. Binili ko gamit ang pera na. Ibinigay niyo sa akin. Kung ayaw niyo maniwala, pwede niyo i-check. Ang pera na binibigay namin sa kanya, hindi niya ginagastos. Para kay Menjiao, ginawa niya yon. Napakabuting anak, pinagdudahan ko pa siya. Hala.
Tumawag ng doktor. Kamusta? Okay lang ba ang anak ko? Huwag kayong mag-alala, Boss Lee, ang anak nyo ay walang problema. Sobrang dami lang ng tae sa tiyan. Hindi na kasya. Sa susunod, diretso na kayo sa CR. Hindi naman ako inito. Ano? To? Hala, ano to? Nanay, tatay, ang sakit, mamamatay na ba ako? Oo. Mamamatay kang ka sa sobrang dami ang tae sa tiyan mo. Pupunit ka sa dami. Ano? Nakakahiya. Hindi mo pa alam na kailangan mong tumay. Ako sinisisi mo pa si ate na nilason ka. Liming Zhao, hindi mo ba ako gustong akusahan? Nanilason kita? Bakit na yung binigyan kita? Ng pampatay, galit ka na naman? Nanay, tatay, maniwala kayo sa akin. Siguradong siya. Ang may kagagawan nito sa sopas. Bunso, huwag kang mag-alala. Baka ka mapahiya sa kama. Anong pakunwari mo diyan? Ngayong araf. Gusto kong punitin ang bibig mo. Aray, Tama na, Likia, para ayo. Milyon-milyon ang nagastos ko sa mga pampalakas. At ako pa mismo ang nagluto ng sopas para sa'yo. Pero ikaw, hindi ka man lang nagpapasalamat. Itong mga kalokohang ito, isinisi mo pa kay Likiao, ngayong araw na ito. Sisiguraduhin kong matututo ka ng mga alituntunin ng pamilya Li. hoy, matandang lay. Baka pwede nating kalimutan na lang ito. Nanay, tatay, alam kong mahal ninyo ang bunso, kaya... Hayaan nyo na lang ako ang bahala. Ziga. Ngayon, ikaw ang naapi, kaya ikaw ang dapat na magparusa sa kanya. Ziga. Xiao Qiao, mahina ang loob mo, dapat. Hindi ka masasaktan ni Meng Jiao, hindi pwede, nanay, tatay. Siguradong papatayin niya ako sa pagkakataong ito. Ano ba? Alam kong mabay si Xiao Qiao. Halika na. Uwi na tayo. Oo nga, hayan nating huminahon muna si Xiao Qia. Kailangan pa natin siya para gabayan si Meng Jiao sa hinaharap. Liming Zhao, curious ka ba? Sasabihin ko sa'yo, sinadya kong magpanggap para lang makita ng mga magulang. Sa nakaraang buhay, palagi kang nagpapanggap para siraan ako ngayong buhay. Panahon na para bayaran kita. Bunso, hindi ko man lang sinubukang saktan ka, hindi ba? Gusto mo bang siraan ako sa harap ng mga magulang? Tingnan mo, napakagaan ng pagkakasakit ni Xiao Qiao. Nagpapanggap pa rin siya. Sa hinaharap, mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Halika na. Nanay, tatay, huwag kayong alis, papatayin talaga niya ako. Bunso, kailangan mong tiisin ito. Likia, hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa mga magulang? Sa tingin mo, maniniwala pa ba sila sa'yo? Punyeta ka, hindi ka mamamatay ng maayos. Ang sino mang magsabi ng nangyari gayon, pananagutan niya ang mga kahinatnan. Huwag kayong mag-alala, miss, wala kaming nakita. Dalhin niyo siya pabalik sa bodega. Likiao, huwag kang masyadong magyabang. Ako ang tunay na anak ng mga magulang at marami akong paraan para patayin ka. Dahil naririnig ng mga magulang ang aking mga inisip. Ngayon lang ako nakaligtas sa'yo dahil sa swerte mo. Patayin ako. Ikaw lang. Kung hindi dahil sa iyong mind reading shape noong nakaraang buhay, hindi ako mapapahamak sa ganoong kalagayan. Hindi ba gusto mo akong gawing masamang kapatid na ampon? Kaya ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kasama. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang magkakamali. Nasa kwarto ngayon ang mga magulang. Hindi ka nila mapoprotektahan. Kapag ginulo mo ako ay... Hindi ba tamang-tama na wala ang mga magulang? Liming Zhao, ano pa ba ang iniisip mo? Bakit ko kaya inilagay tayo sa unang palapag? Ikaw, Sinodia Mo. Siyempre, Bitawan mo ako. aking mabuting kapatid, sumama ka sa akin. Ayoko. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo, Tak? Mabuting kapatid. Mukhang kulang pa ang paghampas sa'yo kanina, kaya't ituturo ko ulit sa'yo.
Likia, Balif KBA? Pero ano naman ang magagawa mo? Aray. Bibigyan kita ng babala, bitawan mo ako. Kung makikita ng mga magulang ang mga sugat ko, hindi ka nila patatawarin. Sige, tingnan natin kung mabubuhay ka hanggang sa oras na iyon. Aray. Dugo. Ang muka kao. Likiao, naglakas loob kang gawin ito sa akin? Naglakas loob ka pang hampasin ang mukha ko. Siyempre, dahil ang ate mo ay walang konsensya. Ang hindi kulang sa akin ay ang lakas. Aray kaupo. Xiao Xiao Meng Jiao. Nandiyan ba kayo? Papasok na kami ng mga magulang. Nanay. Tatay. Mengia. Ano ang sinabi mo kanina? Xiaokia. Papatayin ka niya. Ano nangyari sa mukha mo? Nanay, tatay, ako. Nanay, tatay, pasensya na. Narinig ko kasing nahulog ang kapatid ko. Kaya't agad akong pumasok para tingnan ang kanyang sugat. Hindi ko inasahan. Nanasaktan ko siya nang hindi sinasadya. Ganong ba? Tingnan, Montag. Masunurin talaga ang ating Xiaoqiao. Nanay, tatay. Huwag kayong makinig sa kanya. Liming Jiao, sinabi ko na sa'yo. Kung maglalabas ka ng kahit katiting na salita, tingnan natin. Kung mas mabilis ang reaksyon ng mga magulang o ang kutsilyo ko. Liming Jiao, ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo? Isang sa akin. Ay naku. Mabuti si Xiaoqia, Maunawain. Ito ay orihinal na para. Kay Meng Jiao na 20 milyon bilang kompensasyon. Ngunit nagpasya kaming ibigay ito sa iyo. Salamat, nanay, tatay. Binigyan ko si Liming Jiao ng laxative. At sinaktan siya, tapos nakuha ko pa ang 20 milyon. Ang buhay ay talagang lalong gumaganda. Tatay, bakit mo ibinigay ang kompensasyon ko sa kanya? Tama na, ang ate mo ay handang gumastos ng milyon para sa iyo. Ano naman kung komplahunan natin siya? Ikaw naman. Kapag nagpakabait ka na, saka ka humingi ng pera sa amin. Mengia, Kailangan Montag pang matuto. SA ate Montag. Li, halika na. Ito ay akin, ibalik mo sa akin. Salamat sa iyo, kapatid, sa pagbibigay ng 20 milyon. Sa akin nang walang laban. Buisit, critical na eksena na naman. Gabi na. At kailangan kong lumabas para bigyan si Liming Jiao. Ng pagkakataong saktan ako. Ano ba ang problema ng taong ito? Sige, hintayin Montag ako. Siya yun. Diretso na. Patayin. Pagkatapos, may reward kayo. Pupunta na kami. Dumating na talaga. Noong nakaraan, hindi ko napahiya si Liming Jiao. Agad siyang naghanap ng tao para saktan ako. Ngayon, mukhang may balak na siyang pumatay. Dapat kong mag-isip ng paraan. Para makaalis. Naalata na tayo. Habulin. Habulin. Liming Jiao, ngayon, pati ang langit ay tumutulong sa akin. Sigarilyo, ano ba ang maganda dyan? Mas mabuti, sampalin kita. Ang babae na ito, ang wild. Pero, medyo maganda. Tulungan mo ako, kung hindi, ito ang kutsilyo sa iyo. Hinihingi ng tulong pero nananakot pa. Interesting. Ganitong mga half-baked, kailangan ko pang gumalaw. Gusto mo akong patayin, pero hindi man lang maghanap ng dekalidad. At ngayon, nagpapa-impress pa ang lalaking ito. Salamat. Pwede ka nang umalis? Sabihin mo, nasaan siya? Nasa. Likod, pangalawang kanto. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na agad.
Liming Jiao. Nandito na ako. Young Master, ano, 2? Ang cute mo naman kapag nagtatakot gamit ang kutsilyo. CJ, alamin mo ang pagkakakilala niya. Hindi ako nagkakamali, no? Bakit ganito ang trip mo, Young Master? Hey, naku! Hindi Young Master, noong wala ka pang suot. Nakipagkasundo ka na kay Likiao, ang panganay na anak ng pamilya ni. Gusto mong takbeng. Anong kasundo? Wala pa yan sa hulog. Akala mo wala pa sa hulog, pero si Lola ay naghahanap na ng araw para magpangga. Likiao, makikipagkumpetensya ka sa akin? Wala ka pa sa kalye, AME. Tapos na ang lahat, DEBA? Huwag kang mag-alala, kahit wala akong pera ngayon. Pero bilang isang mayamang anak ng pamilya Li, ang ilang milyon na ito ay aray. Kapatid, ang mga taong hiniri mo ay hindi gaanong kapakipakinabang Ikaf, paano? Bilis, patakbuhin mo ang kotse. Sayang, nandyan ang mga taong hiniri mo. Liming Jiao, lalabas ka ba ng kusa? O papasukin kita? Ete, pasensya na, naiinggit lang talaga ako sa'yo. Kaya ako nagpadala sa emosyon. Pangako, hindi ko na. Ito, ulitin. Ngayon, wala akong kasama ang bruhang ito. Ay hindi ako patatawarin. Kailangan kong magpanggap na mahina para makaligtas. Makaligtas. Kung sasabihin ko sa'yo ngayon na naririnig ko ang iniisip mo, hindi ka ba masisiraan ng ulo? Pero huwag kang mag-alala, hindi pa kita papatayin ng madali. Ate, patatawarin Montag ako, DEBA? Tamang sagot, ang premyo mo ay 10 malalakas na sampal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aray. Buti na lang, ilang araw lang na hindi makikita ang mukha ko. Mas mabuti yon kaysa mawala ang buhay ko. Likia, hintayin Montag ako. Sa araw ng pagkilala, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Yenen, ilang araw na ang nakalipas, wala pa ring balita sa kanya. Bakit nandito, KPA? Hindi ba sinabi ko sa'yo na ngayon ay may pagdiriwang ng pagkilala ang pamilya Li? Lola, ang pagdiriwang ng pamilya Li, anong kinalaman ko doon? Ayoko. Young Master, atuto lang. Paano naman walang kinalaman? Ikaw at SI Li Chao. Noon pa may kasunduan na kayo, ngayon, bumalik na ang kapatid niya. Bilang manugang, dapat mong bisitahin siya. Kung gusto mo, ikaw na lang pumunta, ayaw ko talaga. Ako ang ginata. Ay naku, ang apo ko, ayaw makinig, kahihiyan ko na. Hindi ko na kayang harapin ang mga ninuno ng pamilya Ki. Sasabihin ko sa'yo, simula ngayon, kakain ako ng karne araw-araw. Ako mismo ang magpapakabusog hanggang mamatay. Lola, yes, hindi ka pa ba nagsasawa sa estilong yan? Ako, sawa na ako. Ikaw, walong giya ka, noyon. Bibigyan kita ng leksyon, kutsilyo, nasaan kutsilyo ko? Naku, Lola. Huminahon ka. Pupunta na siya agad. Anong pupunta? Kahit pa siya'y diwata, ayaw ko. Dinata, pero yung taong hinahanap mo, siya ang panganay na anak ng pamilya Li, si Likiao. Pupunta na ako ngayon. HMP. Ay naku, totoo nga, ang mga ninuno, nagpakita ng himala. Bilis, magsindi ka ng insenso, para pagpalain siya, para magkaanak agad ng malusog na apo. Talagang anak ni Boss Lee, ang ganda. Ang aura, parang hindi ka kilala lang. Buti na lang gumaling na mukha ko. Li Xiao, Noyon, paano mo ako maagawan ng atensyon?
Suot nga niya yung bestida, hayaan mo muna siyang magyabang. Mamaya, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Ma, pa, pasensya na, nahuli ako. Si Likia po ba ito? Ang ganda mo na ngayon, ang ganda ng suot mo. Lalong gumaganda. Siyempre, at napakabait pa. Boss Lee, swerte ninyo. Sobra naman. Kaya pala pareho ang suot namin ni Ed. Gusto lang pala niyang maungusan ako. Pero, ito ang pagdiriwang para sa akin. Limeng Jiao, hindi naman nagsalita? Parang narinig ko siyang nagsalita. Baka naman, naintindihan natin ang iniisip niya. Pero hindi ko dapat ipakita, para hindi mag-alala sina mama at papa. Xiao Xiao, hindi biyait. Binilhan kita ng damit. Bakit pareho? Ang suot mo at ni Meng Jiao. Gusto mo bang agawin ang atensyon kay Meng Jiao? Gusto ko bang suotin to? Ete, ito ang espesyal na handog ko sa'yo. Zvutin Montag Mamaya, HMP. Puto, ang daga na nagdadalang regalo sa pusa, akala mo tanga ako. Isusot ko to, Yetsan. Ito na naman ang crucial scene noong nakaraan dahil dito. Kaya ako na frame ni Lee Minjiao, inagaw ang spotlight. Kaya ayaw sa akin ni mama at papa. Kung hindi rin maiwasan, ipapakita ko sa inyo kung paano mangagaw. Ma, pa, gusto ko lang mag-match kami ni ate para malaman ng lahat. Namahal ko si ate. Kunwari Pia, ang totoo gusto mo lang. Ate, ayaw mo ba talaga akong tanggapin bilang kapatid? Aha, Ate, ayaw mo talaga sa akin, no? anong drama? Drama? Kanina Montag PA ako kinukurot. Ma, pa, kung ganito rin lang, aalis na ako para hindi ko na istorbo si ate. Kulo. Mula nang ipanganak ka, napagpalit kayo ni Meng Jiao. Nitong mga nakaraang taon, anak na anak ka namin. Paano naman namin kayang itakwil ka? Hindi talaga ako pinaniwalaan. Kahit yung damit ayos lang. Pero ang liit ng dating niya, para bang siya ang bida. Ako ang tunay na anak, pero Ang lete ng dating mo, hindi ba't para lang? Maunggusan Montag ako? Oo nga. Kasalan ni Kuya to. Tapos bigla kang sumayaw? pareho lang tayong babae. Alam naman natin ang nasa isip mo. Nagprepare lang ako ng regalo para kay ate, kaya nahuli. Hindi naman tutu yan. Siyempre, hindi totoo. May plano ka. May counter ako. Xiao Kia, pasensya na. Hindi na gets ni Papa. Okay lang, papa. Ngayon na lang. Ilalagay ko tong panyo kay ate. Pinili ko to ng maigi. Bagay na bagay sa kanya. Mabait ka talaga. Mapa, may masama siyang AMM. Siyempre, may masama akong balak. At pwede kitang. PA. Tulong. Ginigipit ako ni Likia. Hi. Hindi na ako makahinga. Pasensya na, ma, pa. Parang nasobrahan ako ng higpit, nasaktan si ate. Aray. Sabi ko ng gabae. Kailan di ang talaga darating si Meng Jiao? Para lang walang galit kay Xiao Kia oo. Kahit na gusto mo talaga siyang sakalin, hindi mo naman magagawa. Sa harap ng maraming tao. Sa tingin ko, gusto niya lang tayong. Pagbintangan si Likiao, mukhang ang tunay na anak ng pamilya Lee. Ay hindi rin basta-basta. Kanina, halatang gusto mo akong sakalin. Nanay, tatay. Meron PA hanggang maka SA Lik kaon gayon. Bala naman. Paano naman nangyari yun? Limeng Jiao, ito ay espesyal na. Hinanap ko para sa iyo. Hindi ba gusto mong sirain ako gamit ang iniisip ko? Ngayon, gagawin kong. Walang kredibilidad ang iniisip mo. Ikaf. Ikaf talaga. Limeng Jiao, tumigil ka na sa kakulitan mo. Ang babaeng ito na si Likiao. Pati na ang mga magulang ko, parang bulag. Hintayin ninyo lang ako. Kapag nakuha ko na ang lahat ng kayamanan ng pamilya Lee, papaupuin ko kayong lahat sa harap ko at magmamakaawa. Masaya kan gayon, ano? Kung gusto mo, mas masaya pa ako. Ikaf. Ay, nanay, tatay.
Sinaktan ako ng et ko. Ano? Ay. Menghia, bakit naman? Sinaktan ka ng ete mo. Ate, paano ako mananakit sa iyo? Ikaw nga. Ang nagtulak sa akin at nagbuhos ng alak. Hindi totoo yan nanay, tatay, pinagbibintangan niya ako. Talagang ayaw mo sa akin kapag suot ko itong damit. Sa harap ng maraming tao, hindi ko talaga. Maaaring bubugin ka ng direkta, pero ang pagpapanggap na inosente. Kayang-kaya ko rin. Likia, ano ba ang pinagpapanggap Montag? Hindi kita hinawakan. HMP, tumahimik ka nga. Tatay, sinaktan Montag ako. Para sa kanya mo ako sinaktan. Nanay, Li Mengjiao, makinig ka. Kapag nagkulit ka ulit ng ganito, lumayas ka na. Umalis ka. Pasensya na at naapi ka. Pumunta ka na sa restroom at magpalit ng damit. baka magkasakit ka pa. Hoy, weiter, samahan Montag kami. Lounge. Pangunahing eksena ulit sa nakaraang buhay. Sino ay ang sa akin siya na nakipagtalik ako sa ibang lalaki at sinira ang aking reputasyon. Tuloy. Likiao, hindi ka magtatagal sa pagiging mayabang mo. Nako, bakit hindi tumigil ang sakit na binti ko? Alam kong may patibong, pero bakit kailangan kong tumalon? Nako, talaga, kailangan pang malok ang pinto bago ako makagalaw. Magandang dilag, matagal na kitang hinihintay. Huwag kang mag-alala. Papasarapin kita. Nanay, tatay, alam kong mali ako. Ako ang nagkakamali tungkol kay Ed. Pagbalik ni ate, tiyak nahihingi ako ng tawad sa kanya. Neku, si, Menghia, mabuti nalaman Montag. Mingjiao, sa hinaharap, ang pamilya nating Li ay aasa sa inyong limang magkakapatid para mapanatili ang aming reputasyon. Huwag kang magpakapilya. Alam kiyo, nani, tati, nako. Nga pala, ang tagal na niyang wala. Bakit hindi pa siya bumalik? Naku, inga, ang pagpalit ng damit ay hindi naman dapat matagal. Baka naman alam mo ang isang bagay, Mengjiao. Ha? Mingjiao, kung may alam ka, sabihin mo na. Huwag mo kaming paabalahin ng nanay mo. Parang nakita ka o kanina nung umalis si ate. May lalaki na sumunod sa kanya. Baka naman. Hindi. Hindi naman siguro gagawin ni ate ang ganong bagay. Ano? Ano? Bilis, pumunta tayo sa lounge. Tara na. Likia, tapos ka na. Dahan-dahan, nasasaktan ako. Si ate, talaga palang. Ganong kahayop na bagay, kaya niyang gawin. Ang mukha ng nanay at tatay, sinira niya. Buksan Montag. Tatay, ang keycard. Nanay, tatay, bakit kayo? Ete, paano mo naman, hindi ba titinuro sa iyo? Nang nanay at tatay ang tamang asal? Likiao, ikaw, talagang binaboy mo ang pangalan ng pamilyang Li. Zinira Montag. Paano mo nagawa ang ganong kahayop na bagay? Nanay, tatay, wala akong ginawa. Nahuli na kayo sa kama, ete, pero nagdadahilan ka pa rin. Nanay, tatay, ngayon alam nyo na nagkukunwari lang pala si Ed. Nagpapanggap ka pa rin. Sabihin mo sa akin ng malinaw, sino ba talaga ang batang ito? Siya! Hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin ng ete ang lalaking ito. Hindi ko alam. Protection? Hindi naman. Talagang hindi ko alam kung sino siya. Sige, ngayon kao lang makikita. Sino ang batang ito na may lakas ng loob, ang anak ng pamilya Li, ay pati ako ay kaya niyang galawin. Tito, tita, nasaktan ng paa ng aking kasintahan. Tumulong ako sa kanya, hindi naman siguro masama yon, di ba? Ma, narinig niyo na, kami lang niya ay. Teka, kasintahan, Akala ko may ipinadala ako para siraan si Likiao. Paano naging kasintahan na? Ki, ikaf pala yon, tignan Montag naman. Bakit hindi mo sinabi agad? Talagang may kapalaran ang dalawang to. ma, pa, bakit kayo?
Naku, Xiao Qiao, nakalimutan mo na. Itong batang to, noong bata pa kayo ay ikakasal na kayo. Amy. Ikakasal. Oo. Hindi ka ba satisfied? Hindi ba't ikaw ang nagmakaawa? Nailigtas kita noon? Naalala ko, may kasunduan nga pala, pero... Noong nakaraan, hindi ko man lang nakita. Ang bantog na kasintahan, mukhang. Dahil sa pagbabalik ko, nagbago ang takbo ng mga bagay. Ngayon, Xiao Qia, huwag kang makalala. Siya ang pinakamakapangyarihan sa pamilya Qi, ang unang pamilya sa Jiangcheng. Ito ang pinili mismo ng iyong mga magulang para sa iyo. Ang pamilya Qi ang pinakamayaman? Hindi. Ang kasunduang ito ay dapat sa akin. Ma, alam ko, ang kasunduang ito ay, noon pa kasama ang pamilya Qi, pero ako ang tunay niyong anak, ngayon na bumalik na ako. Dapat ibalik na ng ate sa akin ang kasunduan, ito. ganito ka ba kagahaman sa mga bagay ko? Pero sa pagkakataong ito, wala kang pagkakataon, pa. Kung gusto ito ng kapatid ko, ibigay niyo na sa kanya, basta ang pamilya Li. Ay may lugar para sa akin, ang iba pa. Ay maaari nang ibigay sa kanya. Si Li Mengjiao, kaagad pagbalik, ay kinuha ang mga bagay ni Li Qiao. Inga, kanina pa niya gustong. Ipamukha sa amin na kamay si Liao. Hindi ko alam ano ang nangyari kay Liao. Gaano karaming hirap ang dinanas ko sa kanyang kamay. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Zuempre Vala. At ako ang tunay na anak ng aking mga magulang. Kung hindi dahil sa pagkakamali noon, sa akin dapat ang kasal na ito. Kuya Qi, ako ang iyong nobya. Talaga? Sayang, si Akiao lang ang kinikilala ko, kung hindi. Hindi magiging valid ang kasal na ito. Baka naman talagang gusto niya ako. Bakit? Anong kulang sa akin kumpara kay Li Qiao? Sa paningin ko, siya ang pinakamaganda. Ako pa ang nagpakabait, pero hindi pala. Ayaw pala ni Qi sa akin. Kung ako siya, matagal na akong umalis sa kahihiyan. Hui, Mengyia. Hindi ka pa tumakbo? Naku, Xiao Qi. Xiao Qia, ikaw muna ang bahala. Titingnan muna namin si Mengyia. Huwag kayong mag-alala, tita, ibabalik ko siya ng buo. Sa pamilya Li, Ingatan ninyo siya, sige na. O sige. Tara na. Tama na yan. pagkatapos gamitin, itatapon mo na ako. 2 beses na kitang iniligtas. Ganito ang trato sa akin. 2 beses. Sigurado ka. Young master, parang may problema. Alam mo na ang gagawin. Young master, oras na para magpakita ng kabayanihan. Ikaw, ano? Gusto mo rin bang masaktan ang ulo mo? Young master, mukhang hindi mo naman kailangan ang tulong ko. Nilinis ko na ito para sa'yo, huwag mong kalimutan. Si Ming Chuan ang humila sa taong iyon. Sige, may silbi ka naman pala. Mas magagamit mo pa ako. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Talaga? Sayang, pangarap lang yan. Lene, Pero dahil gwapo ka naman, pwedeng pagbigyan kita, depende sa ipapakita mo. mayabang. Pero ang taong napusuan ko, hindi ka talaga makakatakas. Sige na, Mengyia. Nanay, tatay, hahanap din kami ng para sa'yo ng kasing ganda niyan, okay? Oo, kanina nga sinabi din ni Qi. Gustong-gusto nga niya talaga ang ate mo. Pero gusto ka o rin si QA. Nanay, tatay, kung ganyan kayo kapabor sa ate ko. Bakit pa niyo ako pinauwi, Mengyia? Ay, Xiaoyang, buti na lang dumating ka. Xiaoyang, ikaw ba ang kuya? Menghiya, ano ang ginangyari sa'yo? Bakit ka umiyak ng ganyan? Kuya. Sina nanay at tatay, paborito nila si Ed. Kuya, ganito ka rin ba sa akin? Hindi ba hindi nagsalita si Mengjiao? Paano ka o? Mengjiao, kapatid kita. Kuya, paano ka o hahayang mapi ka? Halika. May regalo si kuya para sa'yo. Ito sa'yo. Ito naman kay Xiao Qia. Salamat, kuya. Galing ito sa isang sikat na designer. Walang katulad ang mga ito. Halika. Salamat, kuya. Mengjiao, kami ni nanay, tatay at kuya.
Pareho lang ang trato namin sa'yo at kay Xiao Qiao. Huwag kang mag-alala. At tungkol sa pag-asawa, hahanapan ka rin ni nanay. Sige po, nanay, tatay. Huwag kang mag-aksaya. Ang gusto ko, akin lang. Kuvintas man, yan. O lalaki. Alam ka una, pag wala yung babaeng yun, isang ampunan lang. Karapat dapat ba dito sa magandang kwarto? Hintayin Montag. Palisin kita sa bahay na to. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Ate, nandito ka pala. Ano? Hinahanap mo ko, gusto mo ng gulo? Hay hindi, diduman lang ako. Aalis na, kao. Liming Xiao, gustong-gusto mo na naman akong siraan. Ninakaw ko raw ang kwintas na bigay sa'yo ni Kuya. Ha? Hay hindi. Wag. Wag. Kainis na script to. Ha? Ano? Anong nangyayari? Nawawala yung kwintas na bigay sa akin ni Kuya kahapon. Ano ba yan? Bibilhan ka ulit ni Kuya. Ilang gusto Montag? Bibilhan ka ni Kuya. Iba yun. Unang regalo sa akin yun ni Kuya. Maingat naman akong nakiingat eh. Si ate lang ang pumunta sa kwarto ko. Tapos, baka hindi siya kontento. Binilhan ako ni Kuya ng regalo. Xiao Kia, nakita mo ba ang kwintas ni Meng Jiao? Wala. Pero pagkatapos pumasok ni ate sa kwarto ko, nawala na ang kwintas. Sige na, kung ano ang gusto ni ate, ibigay na lang sa kanya. Basta payagan lang niya akong manatili sa pamilya Li. Li Qiao, sabihin mo ang totoo. Ikaw ba ang kumuha ng kwintas ni Meng Jiao? Tay, sa paningin mo ba magnanakaw na ako? Siyempre hindi amin si ate kung pupunta tayo sa kwarto niya. Hanapin na lang natin. Xiao Qiao, sabi mo hindi mo kinuha. Kaya tignan natin sa kwarto mo. Para mapatunayan ang kalinisan ni ate, puntahan na natin ngayon. Tay, Kuya, tara na. Walang utak, hindi man lang nagpanggap. Diretso sa aparador, parang ayaw malaman ng iba. Ikaw ang naglagay. Nanay, tay, kuya, tingnan ninyo, nandito pala ang kwintas ko. Kahapon nahuli na ako, ngayon pa ako magtatagumpay. Li Qiao, hindi mo ba sinabing hindi mo kinuha? Xiao Qiao, ano ba ang hindi namin nabili para sa iyo? Bakit pati isang kwintas, kailangan mong agawin? Sabihin mo na malinaw, ano ba talaga ang nangyari? Nanay, tay, kuya, hindi ko talaga kinuha. Ete, ganito ba talaga ang pagtingin mo sa akin? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tignan natin ang Ha? CCTV? Kailan tayo nagkaroon ng CCTV sa bahay? 8. Nakalimutan kong sabihin sa iyo noong nakaraan. Naglagay ako ng TV sa bahay para lang sa ganitong sitwasyon. Ate, huwag kang mag-alala. Mamaya malalaman natin kung sino ang nagnakaw ng kwintas mo. At sinong nagsinungaling sa akin. Kung talagang si Xiao Qiao ang kumuha. Paano siya matatakot na tignan ang CCTV? Baka talagang misunderstanding lang? O baka naman si Meng Jia na naman. Nagplano para mapahamak si Xiao Qiao? Huwag na, ate. Huwag mo nang problemahin. Alam kong hindi mo sinasadya, pinapatawad kita. Hindi ito problema, nakakonekta ang CCTV sa phone ko. Hanapin ko na ngayon. Hala, Ate, 8. Bakit parang natatakot ka? ako. Li Qia. Titingnan ko talaga. Gusto kong malaman kung sino talaga ang magnanakaw sa bahay na ito. Tama, hindi pwede. Bakit ka nag-alala sa pagtingin namin sa CCTV? Ika-PA talaga? Ang nagseto kay Xiao Qiao. Ang ibig kong sabihin, baka nahulog sa ibang lugar. Hahanapin ko na lang. Akala Montag PA tatay Montag ay tangana? Humingi ka ng tawad sa ate mo.
Paulit-ulit mong pinag-initan ang ete mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi eh. Kuya, maniwala ka sa akin. Akala ko paborito ng mga magulang si Xiao Qiao. Napapia ako SIO. Pero hindi ko inakala. Humingi ka ng tawad sa ate mo. Kung hindi, hindi kita kikilalaning kapatid. Ete, pasensya na. Naisip ka ulang. Napaborito ka lang ng mga magulang at kuya kaya ako nagpadalos-dalos. Hindi na ako ulit. Okay lang, bunso. Alam ko, marami kang hindi naiintindihan sa akin. Ngayong gabi, mag-usap tayong magkapatid ng maayos. Tingnan Montag. Mas matino piazik Xiao Kia. Lik Xiao Yang, alis na tayo. Hayaan natin silang mag-usap ng maayos. Tara. Ay, hindi, tatay, nanay, kuya. Hindi ako papatawarin ni Likiao, tatay. Huwag kang magpakasalbahe, babalaan kita. Alam na ng mga magulang, nakasama kita. Kung may mangyari sa akin, paano mo ito ipapaliwanag? Alam ko, pero bago umalis si kuya para mag-aral sa abroad. Sinabihan niya akong mag-practice, kaya bunso. Ikaw na lang ang magiging model ko. Ikaf. Tingnan mo, ganito na katagal, inaaway mo pa rin ako. Walang natutunan. Tatay, nanay, tulong. Zak lolo. Maingay. Ang lakas ng loob mong isuksok ang mabahong medyas sa bibig ko. Likiao, sana mamatay kang masama. Ay, isang araw ko lang suot ang medyas, nasa bibig mo na. Medyas, magpahinga ka na. Ililibing kita ng maayos. Ah. Ikaw talaga, ang cute-cute mo. Hinahamon mo pa ako. Ay, Huwag kang mag-alala, tol. Espesyal na karayom ito ni kuya. Pagkatanggal nito, siguradong walang markang maiiwan. Tol, mas mabuting magpakabait ka kung hindi. Baka mamali ako ng turok sa ako, Poy. Natatakot ako na kailangan mong gugulin ang natitirang buhay mo. Ay mapunta sa wheelchair habang buhay. Likia, hindi kita patatawarin. Akala Montag nanalo ka na? Itataboy kita sa pamilya Li. Kahit hindi ko alam kung paano lagi na lang. Nahulaan ni Likiao ang plano ko, pero di ako naniniwala. Lagi siyang magkakaswerte. Liming Jiao, talagang wala kang character development, ha? Ano? Kakalis lang ni mama at papa at ni kuya. Nagwawala ka na agad sa harap ko. Eh ano naman? Alam mo ba, tinanggal ko na lahat ng CCTV sa bahay. Wala kang ebidensya kontra sa akin. Ang tanga-tanga mo talaga, no? Ano ibig mong sabihin? Ha? Likiao, nawawala ka na sa sarili. Mas mabuti nga walang kikay kahit patayin kita. Walang makakaalam. Ah, Ikaw talaga, naghahanap ka pa ng gulo, no? Tol, dumating na ako. ay. Tol, okay ka lang? Kain ka ng kain, ang taba-taba mo na. Baka mamatay ka sa katakawan. Sayang naman eh. Ikailang ako. Mabuti naman. Sayang lang, Tong Chips KO. Hindi naman ito first time saktan ako ni ate. Sanay na ako. Likia, ikaw ang nagtulak sa kanya. May ebidensya ka ba? Ako. Okay lang kuya, hindi sinasadya ni Ed yon. Ako ang nawalan ng balance. Tol, masyado kang mabait, pero huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. S.A. Vacas, may nakakaintindi rin ng sitwasyon. Huwag kang mag-alala, kapag nakuha ko na ang kayamanan ng pamilya Li, bibigyan kita ng konti. Likia. Alam mo, Tagpia, simula bata pa ako, palagi akong natatanggol sa mga mahal ko. Si Meng Hia ay tunay kong kapatid. Huwag mo siyang apihin, mag-sorry ka agad sa kanya. Ayaw ko. Huvak, Siege, suntukin Montag siya. hindi ka pa rin magsosorry sa kanya. Ha? Kung hindi ka magsosorry, ako na ang. Ako na ang kakain sa sarili ko. Umiyak ako. Ako na ang kakain sa sarili ko.
Magsorry ka na. Kuya, talaga namang napapaniwala ka sa mga drama niyang puting lotus. Kaya noong nakaraan, ikaw ang laging ginagamit mukhang. Kailangan mong matuto. Magsorry ka na. Tatay, nanay, kuya, tingnan ninyo si Likiao. Inapi niya ang kapatid at ayaw pang aminin. Meng Yia. Pinagbibintangan mo na naman si Xiao Qiao. Nanay, wala akong ginawa. Okay lang. Tatay, nanay, kuya. Sanay na ako. Ay naku, ang kapal mo naman. Tama na, Mengjiao, kung magpapatuloy ka sa kalokohan mo. Lalabas ka na lang. Alam kong mas pinapaboran ninyo si Likiao. Kapag nasakop ko na ang buong pamilya, titingnan ninyo kung paano ko kayo paparusahan. Tatay, nanay, kuya, bakit ganito? Kakabalik mo lang, hindi mo alam, nangyari na ito. Nang ilang beses. Si Xiao Qiao ang laging napagbibintangan. Pero nakita ko mismo, siya ang nagtulak. Ikaw pa ang may ganang sabihin na si Xiao Qiao. Tingnan mo ang sarili mo, ang taba mo na. Ang daming chips sa sahig, ikaw ang gumawa nito, di ba? Kung ulitin mo pa, titigilan ko ang card mo. Ziga. Okay na, okay na. Si Xiao Qiao, may magandang balita tayo ngayon. Magandang balita. Ay naku, tingnan ninyo kung sino ang dumating. Bakit ka nandito? Ming Chuan, sabi ni Lola, nahirapan akong makahanap ng napakagandang manugang. Kaya kung hindi agad magpapakasal, baka may mangyaring hindi inaasahan. Ikaw lang naman ang ayaw. Baka mawala pa ang biyaya. Ano kinalaman ni Lola? Ikaw ang madaldal. Lene, Xiao Qia, tingnan mo kung gaano kaseryoso si Xiao Yu. Tuto lang. Tungkol sa kasal sa pamilya Qi, wala kaming tutol ng tatay mo. Ikaw na ang bahala. Bakit naman? Si Likiao na babaeng ito, inagawa ang pagiging anak na babae ng pamilya Li. Ang tagal na niyang ginagawa yon, ngayon pati kasal ay agawin pa sa akin. Sana nagdala ako ng mas maraming butong pakwan. Kung ganon, syempre tatanggapin ko. Naku, ang laki-laki mo na, ganyan ka pa rin. Hahaha, alam na ng nanay at tatay. Ang pag-ayos namin ng kasal ninyo, siguradong tama. Zandali, kahit na may proposal na, hindi namin siya papayagan. Na maagang ikasal. Ayaw pa namin siyang pakawalan ng pamilya namin. syempre, susundin ko ang lahat ng mga pasya ng nanay, tatay at mga kuya. Naku, tignan Montag, tong batang tu, hahaha. Liming Jiao, sa buhay na ito. Ang mga bagay na gusto mo, wala akong ibibigay sa iyo. Sigurado ibibigay mo ang iyong para sa akin, di ba? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang babaeng ito. Talagang zuwerte K.O. Anong sinasabi mo, Ed? Ha? Nanay, tatay, tignan niyo sa labas, ang lakas ng ulan. Bakit hindi na lang natin hayaan si Ki? Bayaw, manatili na lang dito ngayong gabi. Delikado kung uwi pa siya. Bayaf. Meng Yia. Naunawaan mo na. Ah, ete, ako ang may kasalanan noon. Ngayon. Taos puso kong pinagpapala kayo. Liming Jiao, mukhang. Hindi ka naman mabait. Mabuti, talagang si Mengjiao ang paboritong anak na babae ni tatay. Mengjiao, huwag kang mag-alala, ako at ang iyong pangalawang kuya ay tutulong sa paghahanap ng magandang boyfriend para sa iyo. Oo, siguradong tutulong kami. Naku, anong oo diyan? Ang mga kaibigan mo naman, Lichen. Puro kain at tulog lang ang alam, akala mo. Si Zhu Baji na nagpapalimos. Nanay, bakit mo naman ganyanin ang anak mo? Ito ay tanda ng yaman at swerte. Mengjiao, huwag mong pakinggan ang pangalawang kuya mo. Halika, magdala ka ng tsa. Hahaha, Ziga. Talagang pinipilit ang pagkakataon para sa akin. Sa hinaharap, ito na rin ang iyong tahanan. Huwag kang mahiya. Dito na tayo mamalagi ngayon. Mas maganda rin para mas makilala ko si Xiao Qiao. Hoy, bayaw, uminom ka ng tsa. Qiu, alam ko ang gusto mo.
Yung babeng Zilikia, pero paano ko ibibigay sa kanya ang kasalang ito ng walang bayad? Kaya nga, nilagyan ka ONG konting sleeping pills. Ang sa Montag. Matulog ka na lang ng mahimbing. Pagdating ng umaga, ako pa rin ang magdedesisyon kung anong mangyayari. Haha. Likia, ano ba ang ipanglalaban mo sa akin? Gusto mo pang maging MRSK? Panaginip. Ang katapusan mo, mapapaalis ka lang sa bahay. Maghihirap ka ng lubos. Kung maganda ang mood ko, baka bigyan pa kita ng mabilis na katapusan. Ngayon, akin ka na. Haha. Ang lambot. Kuya. Muntik na akong matulog sa kanya. Hui. Limeng Jiao, ano ba yan? Magkapatid kayo. Paano mo nagawa yan? Mingyaw, nawawala ka na ba sa sarili mo? Tatay, nanay, hindi ganito. Pakinggan niyo muna ako. Ano pa bang paliwanag ang kailangan mo? Muntik mo nang matulugan ang kuya mo. Ikaf, wala ka bang hiya? Hindi, akala ka o kazi dito. Muntik ko nang masabi. Pero, ang sa ay para kay Q. Paano nangyari kay kuya? Ano, ate? Si Likiao, sigurado ako, siya ang may gawa nito. Bayaw, uminom ka ng sa. Salamat. Parang hindi ko dapat inumin tong tsaa. Kung ganon, kuya, sa'yo na lang to. Para matuto ka. Buti na lang at kasama kita, ang galing mong bodyguard. Ang galing mo rin. Kung hindi ka sumama sa akin. At iniwan si kuya dito, wala sanang magandang palabas. Hoy, gising. Nasa kama mo na ang kapatid mo. Natutulog ka pa rin? Ano ba yan? Hindi ka pwedeng kumain o matulog? Ito. Kung matutulog ka pa, magkakaanak na kayo ni Ming Zhao. Likia, ano NG kalokohan ang sinasabi Montag? Kalokohan. Hindi ba't ikaw ang bumaba sa kama ni kuya? Kanina, Lanan, Ganoon ba talaga ang nangyari? hindi ba't halata na? Sa ganitong oras, ikaw, kumakain ka pa? Naku, tatay, hayaan mo na si kuya kumain. Kung hindi, baka hindi na bumaba ang heart rate niya. Ate. Alam kong gwapo ako at may konting charm. At may konting sense of security. Pero magkapatid tayo. Kuya, wala akong ganong. Ako, Gets ka o? Masyado lang talaga akong charming. Pero huwag kang mag-alala, ate, simula ngayon. Magkakaroon ako ng distansya sa'yo. Mataba pero maliksi. Lanan. Sinong nagsabing hindi pwedeng maging maliksi ang mataba? Natakot ako. Takbo na lang tayo. nanay, tatay, pakinggan niyo muna ako. Ano pang ipagdadahilan mo? Nakita ko na nga eh. Limeng Zhao, gusto mo ba kaming patayin sa galit? Dito ka lang at mag-isip-isip. Walang labas ng walang permiso ko. Huwag kang lalabas. Alis. Dito ka lang. Nanay, tatay, kuya. Likia, ikaf talaga, tu. Ano nang magagawa mo? Kung may lakas ng loob ka, aminin mong gusto mo ang fiyan ko. Kung wala, tiisin mo na lang to. Tara na, fiyan ko. Ikaw lang talaga. Ang may ganang gawin to sa akin. Hay, Ano ginagawa mo?
Wala na akong kwarto, mamaya. Dito na lang muna ako sa'yo. Tumigil na ang ulan sa labas, pwede ka nang umuwi. Hay. Ang galing mo talagang gamitin at itapon ako. Isang beses, 2 beses, okay lang. Pero huwag mong abusuhin, Akyaw. Akala mo ba wala akong galit? Mukha akong masamang babae ng ganito. Pero nasa bahay ko ito kung makita ng nanay ko. Xiao Kiao, papasok na si Mama. Bilis, bilis. Dito ka magtago kung hindi patay ka. Ako, Xiao Kia A. Ma, bakit? Lalaking salbahe. Ubo-ubo ay Xiao Kiao A. Napag-usapan na namin ni Papa itong bagay na ito. Hindi maganda pag nalaman ng iba. SA site Niki, ikaf na bahala. Ma, ano ibig mong sabihin? Basta pa kunwari niyang hindi niya alam, pwede naman. Gamitin ang beauty tactics, DEBA? Ma, ibinebenta mo anak mo. Ay. Ang galing pumili ng lugar ng batang ito. Xiao Xiao. Special times call for special measures. Ayak Montag rin ito. Malaman ng iba diba? Parehong kayo. Nakapagkasundo na, mangyayari rin naman to. Hindi kami against ni Papa. Hindi against. Ma, pa. Ang liberal nyo pala. Ay. Ang lupit mo naman. Sinusuportahan ako ng parents mo. Ngayong gabi, sa akin na ang lugar na to. Maliit na Akyaw. Anong gagawin mo? Ay. Ngayon, pwede na akong makatulog ng mahimbing. Lalaking salbahe, niloloko mo ako. Halika. Ganito lang, gusto mo akong matrap. Paggising mo bukas, hindi ka may in love sa akin. Maliit na bagay, sino ba talaga ang nahuli? May mga bagay sa company. Ako muna. Hintayin mo ako. Sino ang maghihintay sa iyo? Tamang-tama umalis ka. Oras na para turuan si second brother. Second brother. Ako na. Aha. Dahil sa nangyari kagabi, galis sa akin ang parents. Naubos na ang mga stock ko. Walang naiwan kahit isa, menghiya. Sobrang nasaktan mo ako. Bakit ka nandito kasama ko imbes na kasama mo ang iyong munting nobyo? Sandali lang. Hindi kaya ito ay pagsubok lang ng mga magulang natin sa akin? Nandito ako para ipaalam sa iyo kung sino ang tunay na mabuting kapatid mo. Hehe. Alam kong hindi mo kayang tiisin ang paghihirap ng iyong kuya. Kahapon ay nagkamali ang kuya mo sa iyo. Mabuti naman at alam mo. Basta, sa hinaharap, lumayo ka kay Limingjao. Walang limitasyon ang merienda.
Ang talino ng kuya mo ay napupunta lang sa pagkain. Kaya pala siya ang pinakamadaling maloko ni Li Mingjiao. Sa buhay na ito, hindi ko na siya papayagang maloko ulit. Huwag kang mag-alala. Kahapon nga. Unang bisis ko pa lang siyang makita, nagkagusto na siya sa akin. Kaya naman sa hinaharap, iwasan ko siya ng todo. Kung mangyari ulit ito, iyak na palalayasin ako ng mga magulang natin. Kuya, ang taas naman ng confidence mo. Oo nga, sobrang pogi kasi NG Kuya Montag. Kaya nga tumaba ako ng ganito. Kung hindi, baka umabot hanggang France ang pila ng mga manliligaw ko. Huwag kang mag-alala, siguradong sobrang pogi ko. Xiao Xiao at Li Qiao, ikaw ba ang nagpakulo sa akin kahapon? Kakalabas mo lang, nangangagat ka na agad. Tinawag mo akong aso. Ikaw ang nagsabi niyan. Xiao Kia, meron ka Beng. Kung hindi ka masaktan sa salita, siguradong masasaktan ka sa sampal. Ate, sinampal Montag ako? Nasaan kaya ang chips ko? Titingnan ka o muna. Kuya, Kapatid, natakot ako sa ginawa mo kahapon. Mukhang walang saysay ang sampal mo. tulungan ninyo ako, mga magulang. May nakalimutan kaya tayo sa kwarto? Oo nga, balikan natin, bilis. Kuya, tulungan Montag ako. Bakit may lamok sa bahay? Ayoko na. Mas mabuti pang bumalik na lang ako sa kwarto. Mga tanga, nandito lang sila. Bakit walang nakakakita? Nainis ako. Kapatid, mukhang gusto mong masaktan ngayon. Bakit pa kailangang magpakomplikado? Okay na, kapatid. Parehong pisngi mo ay pantay na ngayon. Ang sarap ng pakiramdam kapag tumutulong. Laro tayo. Babae, masamang kamatayan ang abutin mo. HMP. Ay, sa akin pala ito. Baka naman, plano na naman ni Li Mingjiao. Kuya San, kailan ka pa nakauwi? Pagkatapos ng klase, dumiretso na ako. Sobrang miss ka o na kayo ni mama at papa. Pati na rin si Mingjiao, ang bagong kapatid natin. Li Mingjiao. Baka nga, bigyan ka niya ng sorpresa. Pero biglaan kasi ang uwi ko. Wala akong nadala. Ganito na lang, mamaya diretso tayo sa mall. Hayaan natin silang mamili. CJ, Mingjiao, ikaw na magmaniho. Medyo may diferensya ang paa ni Kuya San. kuya, kanina paano ka nakauwi? Ako, Ano? naipit ang paa. Kanina lang nung bumaba ako. Kaya kailangan kong umupo sa passenger seat. Pa maayos ang buto ko. Sige, tara na. Young master, mukhang ninakaw ang kasintahan mo. Qiao. Hindi rin maganda ang taste mo ah. Kahapon kasama mo pa ako sa kama. Ngayon may gusto ka na sa pilay. Wala namang maganda sa kanya. Sa katawan niya. Sinong pilay ang sinasabi mo? Oy teka. Kasama sa kama? Xiao Xiao Ono 2? Ganito na pala kayo kalapit? Pwede kong ipaliwanag. Anong paliwanag? Pakita mo nga sa kanya. Yung marka ko sa leg mo kagabi. Huwag kang magsinungaling. Sinong nagsisinungaling? Sino nang kumapit sa akin kagabi at ayaw akong paalisin? Paano ko magagawa yun? Tama na.
Talaga namang manyakis ka. Harap-hapan mong ginagago ang kapatid ko. Sasampalin kita. Mingchuan, Yes. Sontok sa pilay. Maganda yan. Kuya San, Wow. Ano, young master, tama ba ang narinig ka o? Third brother. parang narinig ko rin. Kanina niya tinawag na kapatid. Ano na ang gagawin natin? Nasaktan natin ang kuya. Ganito na lang, takbo na tayo. Q, Haha, yun, misunderstanding lang, di ba? Tingnan mo yun. Hindi ako yung sumipa sa'yo, di ba? You know, third brother. Akiao, ibibigay ko sa inyo ang tunay na may sala. Para kayo na ang bahala, okay? Pasensya na, Mingchuan. Para sa kaligayahan ko, kailangan kitang isakripisyo. Welcome. Mom, dad, kuya, second brother, kayo pumili ng gusto nyo. Lahat ng gastos ngayon, ako na ang bahala. At si Meng Jiao, ito na lang. Ang regalo ko sa iyo bilang pagbati. Salamat, third brother. Sa tatlo natin, ikaw ang pinakahuling umuwi ngayon. Ito na lang ang pagbabayad mo. Chiaotzi, yung mga sinabi mo kanina, second brother hindi naman kailangan. Baka naman pwede mo akong bilhan ng pagkain, kain pa. Tingnan mo ang itsura mo, ang taba mo na. Totoo, kung ganito ka pa, sinong babae ang magkakagusto sa iyo? Xiao Chen, kailangan mo na talagang magpapayat. Kung ayaw mong bilhan, edi huwag, bakit nyo ako sinisigawan? Talagang si Xiao Qiao pa rin ang mabait. nagkamali ako, hindi ko naalala na may ganitong eksena. Hindi pwedeng kunin, mamaya makikita ng lahat. Kapag kinuha ko ang bracelet na ito pag alis ko, nasa bag ni Liming Zhao ang bracelet. Sasabihin niyang pinagbintangan ko siyang magnanakaw. Tingnan natin kung paano mo ito i-explain ngayon. Boss Lee, meron ba dito? Na nakalimutang bayaran? Ah, Baka may nakalimutan kayong bayaran? wala naman, yung MG gusto niyo. Nasa kamay na ng kuya namin, nandito lahat. Pasensya na, Boss Lee. Nawawala ang necklace sa aming tindahan. Kung ganito, kailangan lang naming suriin. Ang mga back niyo. Wala naman kaming kinuha kung gusto nyong suriin. Sige, pero teka. Necklace, naalala ko kanina may kinuha si Ed. Pero wala ngayon sa kamay ni kuya at second brother, eh. Bakit ko naririnig ang boses ni Meng Jiao, pero hindi siya nagsalita? Parang lahat maliban kay Xiao Qiao ay nakakarinig. Baka inilagay ng ete ang kwintas sa bag ko. Gusto niya akong pagbintangan ng pagnanakaw. Bala naman. Ikaw na kasi siya. Paano niya magagawang pagbintangan si Meng Jiao? Siya ang pinalaki natin. Wala ito. Paano ito possible? Ang ibig kong sabihin, kung wala sa akin ang bagay. Edi sa bag na lang ng ete, baka naman. Talagang ninakaw ng ete ang kwintas. Pasensya na, miss. Pakibigay ang bag para ma-check namin. Nabaliw na ba si Likiao? Inilagay ko na sa bag ko, kukunin pa niya ng patago. Ete, hindi ko inakalang magnanakaw ka pala. Likia, ano ba talaga ang nangyari? Ha, mas malala pa sa kaso ni Dao ang nangyari sa akin. Meng Jia, Nandito na. Sige, kailangan pang dalhin para mag-trigger ng alarm.
Mag-isip na lang ako kung paano ipapaliwanag mamaya. Mabilang ko sa isipin ng mga magulang. Natotoo ang sinasabi ng puso ni Liming Jiao. Xiao Xiao, baka may misunderstanding. Sabihin mo, Kung may ebidensya at saksi, ano pa ang misunderstanding? Ete, sobrang nakakadismaya ka. Huwag kang mag-alala, dahil ate ko siya, tatanggapin namin ang kasalanan. Kahit i-report sa pulis o magbayad, tatanggapin namin. Hindi kailangan, misunderstanding lang. Miss Lee, ikaw ang unang bisita. Na pumasok sa kanang paa, kung may gusto ka. Pwedeng kunin mo na, 1 kwintas lang naman. Kahit buong tindahan ibigay sa'yo, walang problema. Unang bisita na pumasok sa kanang paa. Buti na lang may suot akong earphones. Narinig ko agad ang utos ni Bosky. Kung hindi, mawawalan ako ng trabaho. Paano ito possible? Hindi ko pa narinig. Ang ganitong aktibidad, at bakit mo sinasabing siya? Ang unang pumasok sa kanang paa, kanina rin ako pumasok sa kanang paa. Bakit hindi ako? Dahil sinabi kong siya nga. Boss Chi, Ki, bata. Sa'yo pala ang mal na ito. May nagustuhan ka, kaya binili ko. ay naku, iba talaga kapag nagmamahalan ang mga bata. Iba talaga. Kung hindi lang dahil ikaw ay bayaw ko, siguradong babatuhin kita. Sabi ko sa'yo, may silbi ako, di ba? Di masama. Eh yung pagkakamali namin ni Kuya, pwede na bang pantay-pantayin? Hindi kami ganun kaseloso ni Kuya. Yung assistant mo, siya na ang sumalo ng lahat. Dagdagan mo sweldo niya. Sundin ang utos ni Akyao. Bakit? Bakit palagi na lang? May magandang kapalaran ang babaeng ito. Tulungan mo ako. Ano? I-distract mo mga magulang at mga kapatid ko. May mga bagay ako na kailangan pag-usapan kay Liming Jiao. Huwag kang mag-alala. Tito, tita, may e-lounge sa taas. Gusto niyo bang magpahinga doon? Tea room. Meron sigurong money at merienda doon. Hindi kasing sarap ng chips, pero mas okay na kaysa wala. Ay naku, tay, ni. Ta na tayo, huwag nating sayangin ang kabutihan nila. Tara. Si Bonso, mukhang gutom na. Sige. Order ako ng pinakamahal na tsaa para mabawi ko. Ha? Hoy, kapatid kong mahal. Saan ka pupunta? May usap pa tayo. Hindi ako ang naglagay ng kwintas sa bag mo. Tama, pero kung ipipilit kong ikaw ang may kasalanan, ano ang magagawa mo? Tay, Nay, tulungan niyo ako. Miss Lee, Naka-off na ang sige. kapag may nagtanong, sasabihin kong nadapa lang siya. Magaling. Sabihin mo kay Q na dagdagan sweldo mo. Salamat, MS Lee. Hindi na kita istorbohin. Akay, Nag-aaral ako ngayon ng martial arts. Practice and kita. akay. Ni, Naku Xiao 11. Bakit ang Saya-Saya Montag? pasok ako sa finals ng karera bukas. Ay lang ka pa nahilig sa karera? Hindi naman yan bagay SIO. Noong nag-aral ako sa abroad, sabi ng professor ko, bilang doktor, kailangan mag-relax, kaya magandang libangan ang karera. Sa free time ka o. Sumali ako sa maraming kompetisyon. Tama ka, anak. Susuportahan kita ng tatay mo. Bukas na ang finals. Kunin mo ang gintong medalya para sa pamilya natin. Tingnan mo naman si Chaozi. Anak ng kanino ba siya? Ha ha ha. Uun ka, anak NG Mises ka o. Walang problema talaga. Hehehe, bukas, sasamahan kita NG Kuya Montag. Haramak, cheer sayo. Siempre. Ako naman, magluluto na lang ako sa bahay. Hintayin kitang umuwi para kumain. Ay naku. Sigurado ka ba? Para kay Chaozi talaga to? Bakit parang wala na talagang tiwala sa isa't isa? Merong tiwala sa pagitan ng mga tao. Pero, sa pagitan ng tao at ni Ershichong, wala talaga. Ha ha ha. P.A. Sigish, magfa-fast na ako mula ngayon. Hindi na ako kakain. Xiao Chen. Huwag kang mag-alala pagdating ng almusal bukas. Siguradong siya ang pinakaunang darating. Ha ha ha. Karera. Siege, Likia. Sa pagkakataong ito, talagang paalisin na kita sa bahay.
Likia. Alam kong mag-alala ka kay third brother. Kaya bababa ka para inspeksyonin ang kotse niya. Pero ngayon, nasa akin ang video. Kung tiniyak mo lang ba o sinira, ako ang magsasabi niyan. Pero para maging believable, wala akong choice. Kundi bigyan ng aksidente si Litsi. Litsi, huwag mo akong sisihin. Utang ninyo sa akin ito. Kung may palalayas mo siya sa pamilya Lee, bayad na yun sa akin. Liming Jiao, noong nakaraan, ganito ka rin. Nagsabotahe sa kotse, nagdulot ng malubhang aksidente kay third brother at ginawa ang mga kapatid at magulang. Nakamuhian ako at palayasin ako sa pamilya Lee. Para lang mapahamak ako, hindi mo na inisip ang kaligtasan ni third brother. Ganyang klaseng tao. Ang hindi karapat dapat mabuhay. Hindi ko mababago. Ang mahalagang pangyayari pero ngayon. Ikaw ang palalayasin sa bahay. Mga kapatid. May malaking problema. Ano? May nangyari? Kuya, hindi ba't nanut ka? Ng karera ni third brother. Si third brother kaya ang may problema. Anong nangyari kay Xiaozi? Ano? Hindi kaya talagang may nangyari kay Xiaozi. Sabihin mo na, nababaliw na ako sa kaba. Kaya to kagabi, ginambala ni Ed. Ang kotse ni third brother. Ang bite-bite ni third brother kay Ed, bakit niya gagawin yon kay third brother? Mengia. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nanay, tatay, kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan kay third brother. Kahapon, hindi sinasadyang nakunan ko ng video. Ang ate ko na pumunta sa garahe kagabi. Akala ko pupunta siya para tingnan ang race car ni third brother. Pero hindi pala. Dapat sinabihan ko si third brother. Xiaokia, sabihin Montag sa akin. Toto ba ito? Siyempre hindi. Paano magagawa ng kapatid ko na saktan ako? Nakakatakot. Akala ko may nangyari sa'yo. Bilisan Montag. Kung yakapin mo pa ako, talagang may mangyayari sa akin. Aray, second brother. Dapat kang magpapayat. Kung hindi, ako ang mamamatay. Hehe. Ikaf talaga. Ang ingay mo, akala ko may nangyari. Tatay. Naisip ko lang, nakakuha ng gold medal si Xiaozi. Malaking bagay ito. Kuya, ang Filipino MO. Tinuruan ka ba ng EE teacher? Hindi possible. Ako ay Epsilon. Ano ba? Ang ibig kong sabihin, mukhang na misunderstand ko ulit si Ed. Misunderstand? Pero mayroon akong video dito. Mingjiao, gusto mo bang panoorin? Video? Anong video? Nanay, tatay, kagabi, talagang tinulungan ako ni Xiao Qiao. SA race car ka o. Pero pag alis niya, may ibang. Gumalaw sa race car ko. Ano? Kung hindi nakita ni Xiao Qiao at agad niyang sinabi sa akin. At pinalitan ko ng ibang sasakyan, hindi ako makakabalik ngayon. Tingnan ka o. Nanay, tatay, kuya, second brother, ano ba talaga ang nangyari? Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Nanay, tatay, hindi ganito. Akala ka o, ayaf Montag lang kay Likia. Kaya mo siya pinag-initan. Pero hindi ko inakala na hanggang ngayon ay wala ka pa rin pakialam sa buhay ng kapatid mo. Limeng Jiao. Ano ba ang nagawa namin sa'yo? Para gantihan mo kami ng ganito. Ha ha ha. Sasabihin ko sa inyo, utang ninyo sa akin ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa inyo, noong bata pa ako, hindi ninyo ako inalagaan. Paano itong babaeng ito ang nakaupo sa posisyon ko? At nakinabang sa kayamanan at karangyaan sa loob ng maraming taon. Bakit? Menghia, mula nang magkamali ng pag-ukop ang mga magulang ko, hinanap kita sa buong mundo. Palagi naming gustong bumawi sa'yo. Bavi. Dapat nga kayong bumawi sa akin. Dapat ibigay ninyo sa akin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lee. At pagkatapos, umalis kayo. Hindi yung palagi kayong nagtatangi sa babaeng ito. Tulat Montag,
Paano ka naging kapatid ka o? Okay lang, hindi na siya magiging matagal. Limeng Jiao, ang pinagsisisihan ko ngayon ay ang pagpapawi sa'yo. Mula ngayon, wala ka ng lugar sa pamilya namin. Ma, ayaw mo na sa akin. Liming Jiao, ikaw ang unang tumalikod kay mama at papa. At sa mga kuya natin. Wala kang karapatang magsalita sa bahay na ito. Aray, Naiintindihan ko kung galit o hinanakit ang nararamdaman mo sa akin. Pero hindi mo dapat saktan sina mama, papa at mga kuya. Dinulot mo lang sa sarili mo ang kinahinatnan mo. Huwag nang mag-aksaya ng salita, ipagtapon siya. Vita 1N, Yo AKO. ma, pia, pasensya na. Alam ko na ang pagkakamali ko, hindi ko na ulitin. Lauli. Pagod na ako, pumasok na tayo sa kwarto. Ma, kuya, tulungan enyo ako. Pakiusap. Li Meng Zhao. Okay lang kung mahal mo ako, pero ang problema, sinisiraan mo si Xiao Qi. Hindi, kailangan kong kumain ng chikiria para kumalma. Vita 1N, Yo AKO. Ako ang panganay na anak ng pamilya Li. Bitawan niyo ako. Likia, hindi ako Suzuko. Gusto niyo akong palayasin ng ganito-ganito lang? Panaginip. Lahat ng pag-ari ng pamilya Li ay sa akin. Ono BA 2, hindi ka o maintindihan. Ang dami at gulo ng datos na to, alin ba talaga? Ang shares ng pamilya Li? Tama, siguradong may mahalaga sa loob ng kahadeyero. Pambihira. Sana tinanong ko na lang ang kanilang mga kaarawan. Bahala na, kunin ka o muna. May paraan naman ako para mabuksan ito pagdating ng panahon. Huwag maingay. Mawawala ang lahat kung maingay ako. Okay lang masaktan, basta makamtan ko ang gusto ko ngayon. Magiging maayos ang buhay ko. Nabuksan. Ha ha ha. Alam kong nasa panig ako ng tadhana. Pinagpala ako. Pupunta ako. Balif KBA? Sinong matinong tao ang maglalagay ng ladrilyo sa safety deposit box? Aray. Kung hindi ko makukuha ang mga ito, hindi ako naniniwala na yung mga mamahaling gamit, may lock nyo rin. Gustong palabasin ako ng walang dala? Pangarap kayo. Ibebenta ko lahat ito. Kailangan mo ba ng bag? Oo. Tahimik lang. Baka tayo makita. Bigay mo dito. Ika. Hindi ka ba dapat nasa labas? Pero parang may magnanakaw sa bahay kaya bumalik ako para tingnan. Anong sinasabi mo? Nakita ko kasing wala kayong lahat. Umuwi ako para tingnan kung may kailangang ayusin. Eto, Dinala ko lang para ipaayos. Totoo ang intensyon ko. Maniniwala ka naman sa akin, di ba? syempre. Ading, nagpra-practice ako ng sibat ngayon. Mabait ka naman. Kaya gawin mo na lang hanggang dulo, hayaan mo akong tusukin ng ilang butas. Huwag kang magpakabaliw. Paano kung malaman ng magulang natin? Tingnan natin kung paano mo i-explain yan. E di tingnan muna natin kung mabubuhay ka hanggang sa panahong yun. Tulong.
Naimagine ko na ang lahat ng posibilidad. Pero ito ang hindi ko inasahan. Xiao Kia, ito ba yung sinasabi mo? Magnanakaw sa bahay natin? Hindi pwede. Ang strict ng security natin eh. Nga, hindi naman natin narinig na may ganun kalakas ang loob na magnanakaw. Kahit anong ingat, mas delikado ang kasamang nagnanakaw. Noong nakaraan, si Lim Jodin, ang nagnakaw sa bahay tapos ako ang sinisisi. Kaya ngayon, sinadya kong hukayin ang hukay para sa kanya. Naku, Xiaokia, okay ka lang? Walang ginawa sa'yo yung magnanakaw. Okay lang, nahawakan ko lang siya, nahimatay na agad. Meron pa palang ganun katanggang magnanakaw ngayon. Pero Xiao Xiao, kang sakaling may next time. Na ganun kadelikado, protektahan mo sarili mo ha. Oo, sabihin mo lang sa amin ang problema. Oo nga, tingnan mo yung katawan ng kuya mo. Hindi mo kailangang kumilos. CJ, Nanay, tatay, ano gagawin natin sa kanya? Lumakas ang loob magnakaw sa bahay natin. Bigyan natin ng leksyon. Ayong dalawa, suntukin nyo. Ang saap pala, parang racing lang ang adrenaline. Magnakaw na nga lang, ginulo pa ang paborito kong anak. Walang kawala yan. Anong tunog yon? Kuya, Parang may narinig ako kanina. Sige, mali lang ang pandinig ko. Gusto ko pa sanang ipaalam sa kanila kung sino ka, di ba? Sayang lang ang paglalagay ko ng sako sa'yo. Ma, wag na lang, wala naman siyang ninakaw. Ano ba ang meron sa atin? Itapon na lang natin siya. Sige, mabait talaga ang ating Xiao Kiao. Teka, hindi pa ako umaatake. Hintayin mong matapos ang isang galaw ko. Bago itapon. Kuya, Siyempre, hindi basta-basta ang katawan ng iyong kuya. pero parang patay na siya. Tama na. Itapon na natin siya. Kayong mga salot, gusto ko lang naman ng pera. Ano ba ang kasalanan ko? hintayin niyo lang. Hindi ko ito palalampasin. Hindi ako limengjao kung hindi kao ito gagantihan. Bakit bigla kang may oras para tawagin ako? Masaya ako kaya gusto kitang alagaan. Ano ba? Gusto mong malaman? Lumapit ka, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-asa, nagmamaneho ka ng walang seatbelt. Mukhang gusto mong mamatay. Nasa biyahe ako nang marinig ang tawag mo. Nagmamadali akong pumunta kaya nakalimutan ko. Dapat kang matuwa. Akala ko ba biyahe? Iniwan mo ako sa kalagitnaan. Ano ba? Nasa expressway na ako. Pinili mo ang babae kesa sa kaibigan. Ginoo, sana may pinadala kang tao para sunduin ako. Akala ko ba biyahe, bumalik ka na pala, ang lalaki talaga. Ano? Natutuwa ka? Di. Paano mo ako pasasalamatan? Huwag kang mag-asa. Kukunin ko lang ang seatbelt ko. Akiao, ang strict mo sa traffic rules. Bakit hindi mo napansin mali ang pagkakasaksak? Niloloko mo na naman ako. Ako kasi. Maliit ang puso. Mapagtanim. Maneho. Umupo ng maayos. Ano ba yan? Alam mo ba kung bakit muntik mo akong mabangga? Dahil tumawid ka ng walang tingin. AME, alam mo ba, ito ang tinatawag na malas.
Dahil ang babaeng ito sa tabi mo ay malas sa asawa. Ako, malas sa asawa. Tama. Hindi lang siya malas sa asawa, nakakaapekto pa siya sa swerte mo sa pera. Pero, kaya ko itong solusyonan, pero kailangan lang ng 5. Ano naman? Marami akong pera, problema ko pa nga kung paano ito gagastusin. Eh di salamat sa'yo, nabawasan ang problema ko. Gastusan mo na lang ng konti. Tama ka lahat, kaya ang mungkahi ko. Sa akin na lang lahat ng pera mo sa susunod. Ano ba, pagkatapos ng kasal, sa'yo na lahat ng pera ko. Kasama na ako. Nagpapalanda ka na zila, parang wala ako. Hindi lang yan, makakaapekto pa siya sa kalusugan mo. Ayaw mo namang mawalan ka ng lakas sa ibaba. Ano naman? Baka masyado akong malakas. Baka hindi niya kayanin. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Huwag mong gawin yan, parang papatay ka ng asawa. Hindi kaya nagkamali ako ng araw ngayon? May nakasabay akong baliw. Hindi ka ba natatakot na totoo ang sinasabi niya? Huwag kang mag-alala, kayang-kaya kitang pakainin. Ano, hindi ka naniniwala? Eh di subukan natin ngayong gabi. Ikaw, Sige na, biro lang. Naisip ko lang kung totoong magaling siya. Bakit hindi niya nakita na hindi siya magtatagumpay sa atin ngayon? Matigas ang ulo, nagsasabi na kung ano-ano. Dahil lang may pagkakataon. Sinusubukan kitang tulungan. Kung ganyan ka rin lang, di wala akong magagawa. Huwag mong sisihin kung paano kita tratuhin. Aray, may nabangga. Naku, may nabangga. Aray. Lene, akala ko ba ang galing-galing mo, ganito lang pala. Kapag hindi nagtagumpay ang hula, manloloko na lang. hindi ba yan isang uri ng talento? Alam mo ba kung ano ang balak ko? Sinabihan mo akong malas sa asawa tapos manloloko ka pa? Matanda, sumalpok ka. Sa bakal. Utos mo lang. Hulihin siya. Sabi niya marami siyang pera. Mukhang totoo ang kotse niya. Mukhang malaki ang kikitain natin ngayon. Aray, ikaf. Mukha ba akong may sakit? Ano ang gusto mong gawin? Siyempre, turuan kita kung paano maging tao. Eri. Tignan mo, ngayon mas bagay na to para kumita, di ba? Naku, 1 piso lang ang kinita sa simula pa lang. Hindi mo pwedeng ganyanin ako. Nakakatakot pala siyang manapok. Buti na lang mabilis akong tumakbo noong hulihay. Kawawa naman si Minchuan, pero okay lang. Pag uwi, tataasan ko sweldo niya. Ay, hindi. Pag nabanggit si Minchuan, parang may nakalimutan ako. Young Master, gaano pa karaming usok ng sasakyan ang kailangan kong langhapin? Bago mo ako maalala? Sige na nga. Tara na. Likia, dahil sa'yo ako napunta sa ganitong sitwasyon. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, ang buhay mo ang kapalit. Lumabas ka. Liming Jiao, ilang araw ka nang hindi napapalo. Nangangati na naman ang balat mo. Kahit pinatalsik ka na, nandito ka pa rin. Ete, huwag mo akong sasaktan. Nagsusuri ako. Sorry. Ate, alam ko na ang mali ko. Pwede ka na bang umuwi? Pakiusap, kausapin mo sina mama at papa. Hindi ko kaya sa labas. Mamamatay ako kung hindi. Babae, kung hindi para bumaba ang gwardiya mo. Akala mo magsusari ako sa'yo? Pag natapos kita, wala nang anak ang pamilya Li. May paraan ako para makabalik at pagdating ng panahon, pahihirapan ko ang lahat ng miyembro ng pamilya Li. Liming Jiao, gustong-gusto mong maglaro? Sige, laro tayo. Gusto mong magsalita ako para sa'yo? Depende sa ipapakita mo. Talaga, ate? Alam kong mabait ka. Tara, doon tayo. Ate, umupo ka. May upuan sa isang abandonadong bodega. Liming Jiao, akala mo ba hindi ko makikita na may panluloko?
Aha. Likia, Likia. Akala mo ba talaga magsusorry ako sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, gusto kitang patayin. Hindi ko na kaya magpanggap. Dahil wala nang kailangan pa, ngayon. Ay lubusan nang nahulog sa aking mga kamay. Buksan ang pinto. Likia. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ng direkta. Dahil gagawin kitang hindi mabuhay ng maayos at hindi mamatay ng madali. Ha ha ha. Liming Jiao, hindi mo ba napansin? Na nasa loob ka rin ng kulungan? Nak. Paano ko na sarili kong isinara rin ang sarili ko? Kung gusto mong gawin akong hindi mabuhay ng maayos, di kukuha rin ako ng interes sa iyo. Ete, pasensya na, nagbibiro lang ako. Malaki ang puso mo, huwag mo akong pansinin. Ganun ba? Di may regalo ako para sa iyo. Ano? Whirlwind 18 palms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaf. Mainte ka. Ang kapal ng mukha mo, nasaktan pa ang kamay ko. Ano pang hinihintay ninyo? Buksan ninyo ang kulungan. Babae, sasabihin ko sa'yo, ngayon ay handa na ako. Nang lubos na paghahanda. Tara, sugurin ninyo siya. Likia, kung kaya montag ngayon. Lumuhod at humingi ng tawad, baka sakali. Ay bawasan ko ang hirap na daranasin mo. Kung hindi, Pakiusap. Liming Jiao, nahalusinig ka na ba dahil sa akin? Sige, binigyan kita ng pagkakataon. Ayaw mo. Di huwag kang magalit kung hindi ako magiging mabait. Sugurin ninyo siya. Benji BAKO. Sinabi ko na sugurin ninyo siya. Hindi mo ba napansin na ang mga taong hinanap mo ay hindi katulad ng dalawang ito? Ay, uun ga, paano ka nalala? Na hindi kayo ang hinanap ko. Paano kayo napalitan? Bahala na. Mga tao ko rin naman, basta kayang labanan ka. Ngayon ko lang napagtanto na ang paglaban sa iyo ay isang kahihiyan sa aking talino. Likiao, malapit ka nang mamatay, matigas pa ang bibig mo. Sugurin ninyo siya, bigyan ninyo siya ng leksyon. Kuya, ano ang ginagawa ninyo? Sugurin ninyo siya. Siyempre hindi nila susundin ang iyong utos. Dahil ang mga tao mo, ay sila rin ang nag-ayos sa kanila. Paano? Sa dalawang tanga mo lang. Gusto mong magtagumpay? Liming Jiao, nasaktan ka na nga dati. Hindi ka pa kumuha ng mga taong may silbi, mukhang. Karapat dapat kang mahulog sa akin. Likia, hindi ba't sinabi ka Na ikaw lang ang dapat pumunta. Bala kang palabra de ona. Akala mo ba tanga ako? Alam kong may masamang balak ka. Tapos may isa lang akong pupunta para mamatay. Babae, ganyan lang ang alam mong gawin, mga paraang hindi dapat makita. Ganyan din ang natutunan ko sa'yo, aking mabuting kapatid. Nung ginamit mo ang iyong mga saloobin para saktan ako, bakit hindi mo naisip na may araw ka rin? Ano? Ano ang sinasabi montag? Kaya pala sa tuwing sinusubukan kong saktan siya. Laging nabibigo, ganito pala ang dahilan. Akala mo, hindi ko naririnig ang mga saloobin mo. Hindi, niloloko montag lang ako. Sa wakas naintindihan mo ngayon. Sabay nating tutuusin ang lahat. Hoy, teka, Likia, sasabihin ka OSIO. Ngayon, panalo ka, pero tandaan mo. Babalik din ako, hoy, ano ang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sinabi ko na, ngayon, sabay nating tutuusin ang lahat. Sa tingin mo, makakalabas ka pa ba ngayon ng buhay? Minchuan, kumilos ka. Aray. Liming Jiao, ramdam mo ba ang kahihiyan? Pero, karapat dapat ka nito. Likiao, dapat kang mamatay. Ikaw, okay ka lang ba? Ang ganda ng pagkakagawa nitong pakana. Muntik nang masira ni Minchuan. Masakit. Liming Jiao, talagang ginulo mo ako. Minchuan, paano nasugatan? Ang iyong amo, ibalik mo sa kanya ng libo-libong beses. Wag, ako ang tunay na anak ng pamilya Li. Ako ang tunay na dalagang mayaman, bitawan nyo ako. Alam mo na ang dapat mong gawin. Opo.
Hoy, teka, hindi ba't dapat sumusunod lang ako sa utos ng amo? Sige na, sa itsuan nito, sa hinahara. Ang amo ay susunod na sa asawa. Hindi ako nagkakamali. Isang magandang babae ang kasama ng amo, di ba? Diyos ko, malaking balita. Bilis, sabihin sa matandang ginang. Sige, inumin mo ang gamot sa tamang oras. Okay na to. Ako ang nagligtas sa buhay mo. Wala man lang pasasalamat. Ganun lang. Hindi sapat to. Sigurado kayong nasa loob silang lahat. Sigurado? Nakita namin ng personal. Siege, Totunga. Nagpakita ang mga ninuno. Itong batang to, ang lakas na ngayon. Bilang lola, hindi ko siya dapat ipahiya. Hoy, ngayon, walang dapat mang abala sa kanilang dalawa. Noon, ganito rin ang ginawa ko para mapagsama ang magulang niya. Hindi ako naniniwalang mawawala ang babaeng ito. Hindi siya makakatakas. Oy. Dapat ba ninyong marinig to? Sige na, bilisan niyo. Mag-ayos na kayo para sa kasal. Ako naman. Maghahanap ng tao para pumili ng magandang araw para gawin ito.